Labanan ng Israel at ng mga Shia. Patuloy ang mga operasyon ng IDF sa Palestina, Lebanon at Yemen. Libo-libo na ang namamatay, mga sundalo, rebelde, kasama mga nadamay na tao. Gayunpaman, kumalat man ang gulo sa buong rehiyon. May mga nagsasabi na hindi ito lalabas ng Middle East. Basta hindi makakanti ang mga sagradong lugar na pinagkakaingatan sa Islam, hindi magaganap ang ikatlong digmaang pandaigdig. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lumabas ang isang nakagigimbal na video sa Israel na nagbabanta sa katayuan ng Haram al-Sharif at pinaniniwalaang magiging mitya ng napakalaking gulo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Habang patuloy ang pagbomba ng Israel Defense Force sa Lebanon, kahit na napas lang na ang pinuno ng Hezbollah at ang Yemen naman ang pinupuntirya ngayon dahil sa mga Houthi, marami ang naniniwala na hindi lalabas ng gitnang silangan ng giyera dahil karamihan sa mga Arabong bansa ay ayaw sumali sa labanan ng Israel at ng mga Shia. Kahit magbanta pa ng magbanta ang Iran at ang bansang Turkiye, ay doon lamang sa rehiyon ng gitnang silangan ang gulo. Ilang beses nang nanawagan ng ilang Arabo na magsanib puwersa daw ang buong mundo ng Islam laban sa Israel, ay hindi ito pinakikinggan ng ibang bansa sa Middle East. Sa madaling sabi, medyo malabong pagsimula ng World War III ang giyera ngayon sa Israel. Maliit lang na bahagi ng Islam ang mga Shiites. Karamihan sa mga Muslim ay mga Sunni, tapos may mga Wahhabi din, mga Salafi, Sufi at iba pa. Ang grupo ng Hezbollah at Houthi ay Shiite na suportado ng Iran na may gobyernong Shiite din. Siyempre, hindi lahat ng Shia Muslims ay mga radicals. Marami ding mababait na ayaw sa gulo. Katulad din sa Kristyanismo at Judaismo na may mabubuti at masasamang tao. Sa makatuwid, hindi gaano nagsasalita ang Saudi Arabia, Qatar at UAE hinggil sa labanan ng Israel, dahil hindi lahat ng Muslim ay sang-ayon sa pinaglalaban ng mga Shiite. Binalita pa nga ng Times of India sa kanilang YouTube channel ang pagdiriwang ng mga Muslim sa Syria nang napatay ang pinuno ng Hezbollah kamakailan lang na si Hassan Nasrallah. Pero may isang bagay na magdudulot ng pagsama-sama ng lahat ng halos 2 bilyong Muslim sa buong mundo laban sa Israel. Kung ito ay mangyayari, siguradong lalabas sa gitnang silangan ang hidwaan at maaaring maging mitya ng gerang pangdaigdig. At ano ang bagay na ikagagalit ng buong Islam? Ito ay hinggil sa pinaka-iniingatan ng mga Muslim, ang 3 pinakasagradong lugar sa Islam. Una, ang Mecca, kung saan nandoon ang moskeng ginawa ni Propetang Abraham, may peace be upon him, na nakabalot sa telang itim. Pangalawa, ang Medina, ang lugar kung saan ang unang grupo ng mga Muslim ay naitatag. At pangatlo ay ang sagradong lugar ng Haram al-Sharif, kung nasaan ang Dome of the Rock. Ang 3 lugar ay ang pinakasagrado sa pananampalataya, kaya matindi ang seguridad ng mga nito. Ang Mecca at Medina ay parehong nasa Saudi Arabia, pero yung pangatlo, ang Haram al-Sharif, ay hindi. Ito ay nasa Israel. Ang sagradong lugar ng Haram al-Sharif ay ang kinikilalang Temple Mount ng mga Israeli. Malapit lang sa higanting pader o Wailing Wall ng mga Hudyo, ay isa rin sa pinakasagradong lugar naman sa Judaismo. Ito ay malaking problema para sa mga Muslim dahil bagamat ang bansang Jordan ang nangangasiwa sa maliit na compound, mga Israeli ang namamahala sa bakuran nito. Pero kapag may mga labanan sa Middle East, nahaharang ng mga Israeli
ang mga Muslim sa moske. We are following developments in the Middle East this morning as Israel's war cabinet considers its response to Iran's attack. Sa madaling salita, ang pangatlong pinakasagradong lugar sa Islam ay nasa sakupan ng Israel. Ibig sabihin, wala gaanong proteksyong na ibibigay ang mga Muslim doon. Protektado ng Jordan ang loob, pero hindi ang labas. Walang kumakanti sa Haram al-Sharif dahil alam din ng mga Hudyo ang kahalagahan ng lugar sa Islam. Subalit kaila sa marami na ang mismong lugar ng Temple Mount ay ang dating pinagtitirikan ng unang templong ipinagawa ni Haring Solomon. Kaya kung mahalaga ito para sa mga Muslim, mas mahalaga din ito para sa mga Hudyo. Dahil ang templo ang sentro ng kanilang pagsamba sa Diyos. Pero buti na lang at nagkakaintindihan ng dalawang relihiyon hinggil dito. Ito ang status quo ngayon. Hindi ba't sa anumang relihiyon ay may mga mababait na moderate, pero may mga radical o mga fanatics na nagsisimula ng kaguluhan. Sa Islam may mga Shia. Sa Judaismo, may tinatawag na mga Temple Mount Zionist. Ayon sa Chabad.org, ang salitang Zion ay tumutukoy sa lugar sa loob ng Jerusalem, kung saan itinaguyod ni Haring David ang kanyang kaharian. At ang Temple Mount ay ang kanilang Zion. At ang Zionism naman, ayon sa may Jewish learning, ay ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang inang bayan at pagpapatuloy sa soberenya ng Israel sa buong lupain. Ayon sa pahayag, dahil sa may alitan sa pamunuan, marami ang nagbuo ng sari-sariling samahan, yung iba ay mga fanatics, at isa dito ay ang Temple Mount activists. Ang grupong nais wasakin ang Haram al-Sharif. Ano ang laman ng nakagigimbal na video? Sa loob ng Dome of the Rock ay matatagpuan ng malaking batong na iyapakan ng propeta bago ito maglakbay papuntang langit. Kaya ito ay banal sa Islam. Pagpasok ng buwan ng Setyembre, lumabas sa social media ng Israel ang isang videong hindi dapat ginawa. Makikita ang nasusunog na Haram al-Sharif at mababasa sa ibaba ng video ang insert na "Coming soon, one of these days" o malapit na sa darating na mga araw. Sa una ito ay na-share sa mga Israeli, pero lumabas at nakarating sa gitnang silangan. Isang malaking pag-alboroto ang naging resulta. Ang balita sa Mideast Monitor, mga Israeli settlers ang naglabas ng video na ginamitan ng artificial intelligence kung saan pinakita ang nasusunog na Haram al-Sharif. Tinawag itong mga Israeli settlers dahil sa ang mga ito ay nangunguha ng mga lupa at nagtatayo ng kani-kanyang mga bahay sa teritoryo ng Palestina. Matagal nang nagrereklamo ang ilang mga nasa Gaza Strip at sa West Bank na inaagawan sila ng lupa ng mga Israeli settlers. Kaya naman ang dalawa ay dati ng masamang magkapitbahay. Sa gitna ng labanan sa pagitan ng Israel, ng Hamas, Hezbollah at Houthi, ang paglabas ng video na nagbabanta na malapit na raw maganap ay hindi lamang lubos ang nagpagalit sa mga Shia Muslim, pati rin sa mga Sunni, sa mga Wahhabi, sa mga Salafi, Sufi at iba pa. Kumbaga, dahil sa lumabas na video, sa unang pagkakataon ay nagkaisa ang buong mundo ng Islam sa galit at puot. Sinabi sa isang Instagram post noong 12 ng Setyembre, ang video ay lumabas kasabay ng mga pag-atake sa Al-Aqsa, kasama ang pagpasok ng maraming Hudyo na nagsasagawa ng kung ano-anong ritual at prosesyon sa lugar na maring ipinagbabawal ng mga Arabo, habang hinaharang ng mga Israeli yung mga Muslim na nais sumamba sa Haram al-Sharif. Ayon sa post,
ang Masjid al-Aqsa ay nanganganib. Kaya malaki ang hinanakit ng mga Palestinians sa Israel, lalo na ngayong marahas at madugo ang giyera sa Gaza Strip. Naniniwala ang mga Israeli na sila ang tunay na may karapatan doon dahil sa kanila ang templong ipinatayo ni Haring Solomon. Pero sa mata ng mga Muslim, si Solomon ay propeta ng Islam. Sinabi sa S2J News na dahil sa paglabas ng video na nasusunog ang Al-Aqsa na ginawa ng mga Israeli settlers, nagbigay ng babala ang governorate o namamahala sa Haram al-Sharif na nasa panganib nga ang banal na lugar. Ayon sa pahayag, nananawagan ng mga Palestina sa buong mundo bago mahuli ang lahat. Inireklamo na rin ng governorate na hinihigpitan ng mga Israeli ang pag-akyat ng mga Muslim, pero pinapayagan nila yung mga Hudyo na pumasok at magsagawa ng mga ritual sa sagradong lugar ng Islam. Ito daw ay prelude o simula ng di ka nais-nais na pagbabago sa lugar. Sa madaling salita, ang ginagawa ng mga Israeli sa Temple Mount ngayon ay paghahanda na gusto nilang baguhin ang status quo sa Haram al-Sharif. Marami ang naniniwala na ang banta sa sagradong lugar ay magiging dahilan ng pagkakaisa ng buong Islam, Shiite man o Sunni. Ang buong pananampalataya ay hindi papayag na ang kini ng mga Israeli ang isa sa kanilang pinakasagradong lugar, let alone sunugin o wasakin ito. Malaking insulto ito sa Islam at walang pagrespeto sa paniniwala ng mga Muslim. Kaya kung magkakaganon, sigurado na magsasani puwersa ang buong gitnang silangan, pati yung mga Muslim sa ibang bansa laban sa mga Hudyo, at hindi imposible na madamay pati ang mga Kristiyano. Kaya huwag naman sanang humantong sa ganito ang katayuan ng Haram al-Sharif o Temple Mount, dahil kung magkakaganon, dadanak ang dugo. Anong aral ang mapupulot dito? Ang labanan ng Israel at mga Shia hanggang ngayon ay patuloy sa Palestina, Lebanon at Yemen. Libo-libo na ang namamatay ng mga sundalo, rebelde, kasama ang mga nadamay na tao. Pero mas maraming mamamatay pa kung gagawin ng Temple Mount activists ang sinabi nila sa lumabas na video hinggil sa Haram al-Sharif na ito ay mawawasak. Siguradong ipaglalaban ng buong Islam ang katayuan ng isa sa pinakasagradong lugar. Ito siguro yung kasabihang, religion is the human response to being alive and having to die. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.